beloved Boss Mike Cervera. Ayan na sila, oo. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga, oo. Tuwan-tuwa ako nung napanood ko nga ito kagabi at hindi ko napapanood ng buo pa. Pasabay-sabay natin panoorin. Bakit daw 0-0 yung mga winner ang team nila? Aba, pag informal ka na taxpayer, wala kang team, di ba? So paano na kailangan mo magbayad ng batas? So ang BIR din po ang nagturo, dinagyan mo ng number 00, basta bayaran mo ng buwis, but that becomes a final tax. Ibig sabihin, hindi mo na pwede yung i-refund kung meron ka man tax rebate or tax refund na kailangan. Tingnan po yung mga bagay na yan po ay kailangan lang po tanungin. Kung napakarami ng mga malas, ano po, pusta na pusta, hindi naman nananalo. May ilan naman daw na paulit-ulit na nananalo ayon sa Senate hearing. Meron daw hong nanalo ng mga parang 20 times na ba? Na winner palagi. Eto kasi yan, mga kababayan. Ang gandang pang clickbait, Aba, may nanalo 20 jackpot sa isang buwan. Fake news. Eto yon, yung 20 times daw. Oo, eto yon. 10 beses umanong naka-jackpot sa loto sa loob lang ng isang buwan. Yan ang napagalaman ni Senator Raffy Tulfo base sa Kita nyo kung gaano ka ka fake news. Di ba? Hindi naman pala jackpot yung napanalunan at normal lang palang na ano yun. Alam nyo kasi, walang katigil-tigil ito sa paninira. Kasi ang problema natin, mga kababayan, hindi lang yung PCSO at hindi lang si Mel Robles ang nasisira dyan. Yung mga taong natutulungan na napakarami. Diba? So yan yon. Game. sobrang swerte naman ng isang taong 20 beses umanong naka-jackpot sa loto sa loob lang ng isang buwan. Yan ang napagalaman ni Senator Raffy Tulfo Pakinggan nyo. sa sinumiting listahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Bukod dyan, meron din daw isa pang pangalan na 10 beses namang nanalo sa loob lang ng isang buwan din. Tanong ni Tulfo, paano yan nangyari? Kasi mahina ulo kaya hindi niya alam. Ang gandang gandang pang clickbait, Aba, may nanalo 20 jackpot sa isang buwan. Fake news. Wala akong nanalo ng 20 jackpot in 1 month. Kahit dalawa diba? Pero merong nananalo on the Kahit dalawa pala sa isang buwan, walang nanalo. No? So nakita nyo kung gaano ka fake news. At kung gaano, alam nyo yun, para lang masabit mapag-usapan siya. Nakakahiya, no? lowest tier. Kahit mas marami po, wala nga akong 20, may nakita kami 35, even more than that. Kasi kung tumataya ka naman araw-araw, chances na manalo ka ron ay malaki rin. And more than that, yung sinabi ko nga, since ang ticket po ay bearer instrument, ito po ay dokumentong walang pangalan, walang address, walang information at all ng bumili, yan po ay bearer instrument. Ano po ibig sabihin? Parang cheque pong pay to cash yan. Kung sino po ang may hawak, siya po ang pwedeng mag-claim. No? So sinasabi ko, yung isa pang kalakaran, lalo sa probinsya, yung sinasabing napakaswerte nito. Again, misinformation, intentional, or talagang hindi alam. Ganun po ang kagawian sa probinsya. Kung malayo ho yung 10,000 and below, pwede pong i-encash sa outlet. 10,000 and above, up to 300,000, kailangan nyo po magpunta sa branch. Kadalasan po ang branch ay nasa Kapitolyo. Kung nasa Alam mo, pinaliwanag na ni Mel Robles yan dun sa sa Senado, pero hindi pa rin naiintindihan. bayan ka, may outlet ka, kailangan pumunta ron. Kung ikaw may tumama ng 12,000, 15,000, 20,000, suki mo na yung lotto agent. Every week pumunta naman yun dahil kumukuha ng supplies yun, nagre-remit din siya. So, pakisabay na nga ito. That is a practice. Kaya kahit sino ang tanongin nyo na tumataya, kagawian na po yan, pakisabay naman ito. You will never see that in a jackpot. Siyempre, itakbo yun kung meron kang 10 million, di ba? Walang pangalan yun So, kaya ako pinipirmahan po yung winning ticket.
para kung ayaw mong iba makagamit, makakolekta, hindi ho mapapalitan yun kung hindi ikaw yung pangalan at pirma doon. Alright. Mr. Lakas Mel, ang issue pa ay yung sinasabi na third party claimant. Ibig sabihin merong parang Hawak ng sugo yung winner. At ang sabi ni Senator Tulfo, hindi pwede yun. Dapat yung mismo nanalo, yung bearer nung inyong sinasabing ticket. Ano po? Meron ho bang ganong ganap? Ah. Wala akong ganong batas. Anybody. Sabi ko nga, again, yung principle ng bearer instrument. At hindi ho yan ginawa para kung kanino. I think ginawa yan for practical purposes. Kuruin niyo po, kung lahat ng mananalo i-interview mo at marami siyang dalang ticket, paano naman yun? For practical purposes. Kahit sa pagtaya po, hindi nyo naman tinatanong na yung tumataya eh. Kung napakaraming taya nun, tapos na ho yung draw, ini-interview nyo pa. That is a very sound management practice eh. Sige na, kasi ang kailangan namin po ay taya. So, kaya nga po, which brings us to, kaya nga po namin gusto yung e-lotto eh. Yung e-lotto po is on your device, full transparency yun. Kung sinong nakaregister doon. At ikaw din ang makakakolekta lang. Yun ho yung, yun naman ho ang advantages o ang kalamangan ng technology na yun. Okay. Ngayon, sa mga nanalo ho, siyempre may duda-duda. Baka naman kamag-anak o kaibigan o kakusahan ng PCSO. Ano po? Pag natalo ka talaga, may kanyang pakiramdam. Ang mas malala, yung hindi ka tumataya. Yun ang mas malala. Yung nagdududang hindi tumataya kasi hindi niya naiintindihan eh. Yun ang the worst kind of skeptic na tatawagin ko. Yung nagdududa pero hindi tumataya, ayun ang malala. Kasi hindi niya naiintindihan na talagang maraming tumataya araw-araw at marami. Hindi niya talaga naiintindihan yan. Mahina ulo nung senador na yun eh. Nanalo araw-araw. And in some cases, yung pang nagkokolekta araw-araw, of course on record, siya ang panalo. Yung mga lotier, ang lotier, 4-5 lang ho yung lotier. Pero maniwala kayo, yung nakita ho nila, sabi nila, bakit 225 lahat ng ang panalo? Ay yung kamangmangan na naman ho yan, kamangmangan. Na ang dali hong sagutin kung tumawag ko. Kamangmangan. Biruin mo. Kamangmangan daw. Sabi ko nga kagabi, no, pinaparinggan niya ba si Tulfo? Naloko na. Ayun po, yung kamangmangan, ginagawang parang alam na alam. Kami ho, sagot ng document. Ang kamangmangan, sagot, tanong lang. Di ba? Ang kamangmangan, sagot at tanong lang. Naloko na. So, i-multiply that by 4-5, yung 500, di 50 tickets siya. Tagsa 10 lang po. Ang total po ng 225,000, may magagawa po ba tayo kung yun yung ticket niya? We have pictures Okay. ng ticket. GM, ang problema ho yata, siyempre konti lang yung nananalo at napakadami nung natatalo. Ngayon, meron nung nagkaroon ng duda nung February 27, yung inyo pong live na broadcast, nung pagpili ng winners. Nagkaroon daw ng glitch. Tapos, nag-off-air kayo. Nawala kayo sa air. Una-una, it's way below me. Pero I'll answer that. No? Hindi ko kasi operation yan. Pero ganito yan. Pag ikaw, nag-drive ka ng kotse mo, chinek mo lahat, no? Chinek mo lahat ng sasakyan, pressure, lahat. At na-flatan ka. May nangyari bang masama? May mali ka ba ron? Na-flatan ka for some reason. Ano ang pinakamasama ron? Ang Baby, pinakamasama, subuhan mo na lang wala ako. kang contingency, wala kang spare tire, wala kang tire wrench, wala kang jack, at wala kang kaalaman sa pagpalit ng gulong. Pero yung mechanical problem, unforeseen for that matter. Kasi chinek mo na ginawa mo na lahat ng pre-draw preparation eh. At hindi naman. Since that's mechanical, hindi pa rin pwede talaga masasabi. Tao nga, pumakbaltos eh. Oo nga. Kaya malfunction yun. Yan yung malfunction na pinaliwanag na natin ng maraming beses eh. Instead na ma-trap niya, ma-capture niya, hindi nag-capture. For some reason, bumagsak. No? Bumagsak ulit yung bola. Meron naman kaming dyan, meron naman kaming ISO-certified response. Hindi ito biruan. Okay, maisip. Ang problema ko kasi kung you're looking at from a lens na malisyoso eh. Okay. Lahat to ng bagay, pag ang paningin may malisyoso. So nahulog yung bola, meron hong response dyan. Uulitin po yung tatlong pandraw po yung tatlo. Uulitin mo lang, according to the procedure, yun lamang nag-fail. No? Yun ho ang idodraw mo ulit. So, bakit mo hahanapan yung hindi, wala ka namang hawak? Ikaw mag-iisip ka. Sinasabi na namin sa inyo, that was all documented.
hindi ko po alam kung bakit hindi on air. Siguro limitado na yung on air nila sa TV. Kasi hindi naman ho pwedeng hintayin nyo. Limited lang ang airtime mo eh. Oo nga. But even Hindi naiintindihan eh, Mel Robles eh. Mel Robles, baka pwede no, palitan nyo na nga lang si Tulfo sa Senado. Diba? that doesn't show anything. Wala pong ibig sabihin yan. Kasi gano'n naman po talaga ang procedure dyan, di ba? Kung naplatan ka, sasabihin mo sa driver mo, bobo ka eh. Magnanakaw ka eh. Oo You nga. cannot say that. Oo You nga. see all the preparations and things happen, no? And ang burden of 'Di ba? Tama naman. Alam nga naman na pagsabihan mo pag naplat ka. Oh, pag naplatan, ang sisisihin mo yung driver. Eh bobo na lang yung sisisi ng ganon. Naloko na. is on the accuser. Kayo naman ang magpatunay kasi kami ginagawa namin yung ginagawa namin eh. Diba? Normal ba yun na ikaw ang aakusahan, ikaw ang magpatunay na wala kang ginawa? Kaya nga. Ikaw ang nag-akusa, ikaw ang magpatunay, 'di ba? Boss Mike, wala kinalaman doon. 'Di ba? Mali yata yun, di ba? Pero GM, ang protocol nyo daw ay pagka nagkaroon ng glitch, talagang aalis kayo sa ere. Pero pinaliwanag nyo nga kung paano yung procedure intact pa rin, kung saan naiwan, ano po, yung bola na dapat lalaglag. Paano nyo tatanggalin yung pagdududa? Ba't kailangan mag-off-air? Hindi ko talaga alam kung ano yung pag-off. Ayun, kung off-air on broadcast, I would Correct. presume limitado yung oras dun, siyempre, no? I would presume. Hindi mo naman pwedeng, hindi naman ikaw may-ari ng ano eh. So, I'm really not familiar with that, bakit mag-off-air. Pero even then, yung buong procedure na yun was recorded. At Okay. marami pong bantay dun, ha? Mm, Wala, hindi ho sila yan. Marami Mm. pong bantay yan, no? Okay. This is a 3D game. Oh. Mhm. So, Eh baka akala ni Tulfo, Mr. Robles, kayo lang yung nando doon sa kwarto habang binobola. Naloko na. Bakit nyo ba kasi binoto yan? ang bagtay nyo, para lang malinaw sa lahat, meron taga Department of Trade and Industry. At sino pa nga ho ba yung iba? COA po yan. Oh, COA. sige. Commission on Audit. Oh. From Ayan ha, ang dami. COA, DTI, at kung ano-ano pa. Ha? from the community. Meron po yan. Centers from the community. Lahat po Okay. yan live. Lahat po yan pwedeng tanungin pagkatapos noon. In fact, ginawa rin namin to confirm eh. Kasi nangyari yun hapon. No? I'm not around naman. All right. Okay. Yun eh. Pero Okay. di ba, tell you, things happen. Kung may nangyayaring ganun, may dayaan na, ang labo naman yata. Di ba? Ano pa na basis nun, di ba? So, Okay. it's really a matter of looking it from a lens. Tapos Alright. kung hindi mo mapapatunayan, wala na lang, ganun na lang, di ba? Ikwento nyo nga, paano ho ba naghahanda sa draw at nagsisiguro na patas ang magaganap? Ayan, pakinggan nyo ha. Oo, ang tanong, paano daw ba nasisiguro kung patas ang nagaganap ha? Na bulahan dyan sa loto. Ganito po yan, no? May mga maleta o suitcases na naglalaman ng mga bola. Isang set ng bola na marami po yan. Hindi nyo po pwede basta kunin yan. Yan po i-draw. According to letter, kunin yung envelope. Okay, we now use this set of balls. Yan, kukunin yan. Pagbukas yan, titimbangin isa-isa. Ang dami namin draws. 3 draws po namin isang araw. Merong iba-ibang games, alam niyo naman. So marami po yan. Isa-isa pong titimbangin yan. With videotape to, yung pre-draw procedure. Pag may nahulog na isa, DQ na ho yung buong set. DQ na daw yung buong set. Wala na yun, sira na yung ano na yun. Miss deal, parang ganun. So next na, ayusin, ganun. Di ba? Hindi po pwedeng ituloy yun. So, bobola ng panibago. Ganun ka, yun. Pag may kunyari, for some reason, habang titimbang mo nahulog, okay, out, the whole set is out. Okay. Kuha ka na naman. Okay. Tapos lahat ng machines, ilo-load, ida-dry run. Nagka-capture. The dry run, Inda. Kayong nahulog po, it passed the pre-draw testing eh. Wala na ho tayo masasabi rin talaga. May nangyayari pong ganyan eh. So after that, the whole process po ng preparation is about 2 hours. The most boring process po na nakita ko rito eh. Kasi wala naman talaga ginagawa. Isa-isa yung timbang. Araw-araw mo naman ginagamit. Tinitimbang mo ba, di ba? But anyway, ganun ho talaga yung procedure para ma-check yung mga to make sure. This is how to guarantee everybody na naka-videotape po lahat in all the proceedings. No?
8:32, retrieve na po lahat ng numbers na natayaan in a flash drive. Separate, offline. Yan po ay itatago, hindi na po isisil, no? Hindi na po papasukan yon. So, maaaring i-transfer yun sa isang computer, pero hindi na offline, pero yung original doon nandito. At 9 o'clock metro. So, it's impossible na ma-manipulate kung pa yung results. Kasi hahanapin yun dito sa loob eh. Paano nakapasok kung offline naman yun? Kaya nga. Oh, di ba? Oh, Jerome Recalde at Berhel Valencia. Kaya sabi ni Carmelita, Cres eh. Oh, si Idel mahina, umintindi. Sabi dito. Oh, ang ganda ng paliwanag, di ba? Busted of Z Studio. Ganun daw kahirap yan para mangyayari. So, that Mahirap explains talaga na hindi po dayain. pwede na after the balls have been published, saka mo pa babaguhin yung resulta. Imposible ho yan. Kaya sabi ko, I will stake my job dyan, my neck, my everything, kung kaya hong gawin yan. Ngayon, GM, isa hong concern nila yung pagsasara nyo daw ng mga 2,000 Lotto outlets. Ano po? 8,500 dati, 6,500 ngayon. Ang sabi ng mga outlet operators, pinapaboran nyo daw kasi yung iLotto. Ayun yung galit na galit eh. Bakit pinatay nyo? Naloko na. Ganun eh, no? Yung kanyang mga banat, pinatay nyo. Galit na galit eh. Para mapansin sa camera eh, no? Kundi ba naman talaga. Pasok. Pero ang kanilang common cause, wala daw kayong notice. Malugal ito yan, no? I'll say this for the nth time. Baby. Ayoko, Okay. hindi ko masabi sa Tagalog yun eh. Kumain ka na. Pero halatang there is ayoko bigyan ng yung identical, anyway, hindi na maganda yan. Ganito yan. When I came, tapos na yung kontrata ng Philippine Lottery System, no? It was in the Ay, implementation ang dami. stage. I have nothing to do Dami. with it. Dumating na implementation na yun eh. Hindi mo gusto. So, okay, sino nagsasabi dyan? I will go on Ha? record. I will challenge them. Ang nagsasabi niyan yung Pulai. Hindi mo Alam niyo gusto. yung Pulai, sila ang unang nagreklamo nung tinigil namin yung cancellation Ayan tayo. cancellation ng ticket. Para to go on record na lang dito. Sila ang unang sumigaw na, marami na. Makinig kayo ha. Makinig kayo habang kumakain ako. Francis M. Jaycon ha. Makinig kayo. Para matuto kayo. Tapos pamalitan nyo kay Tulpo. Naloko na. Problema. Yun ang cancellation ticket. Tumaya ka sa akin, ako si outlet. Tumaya ka sa akin. Pag talikod mo, ika-cancel ko ticket mo. Ang akala mo, pumasok yung ticket mo, pero sa system namin, ika-cancel ngayon. Saan na pupunta yung pera? Sa kanila. So, nakita namin yan, yung scam. Kung merong scam dito, yung ano yan yung mga grupong marireklamo eh. Di ngayon. Saan ka naman nakakita? Kita nyo? Yun yung mga scam, yung mga nagre-reklamo. 500,000 a day ang cancellation. But it is not across the board. Buti kung tatlo, hindi, nakalumpsum. Kitang-kita mo agad. Ano ito? So, bakit kung cancellation ito, if it were an innocent cancellation, bakit nakalump? There was even a time, mas malaking cancellation sa actual sales. Okay. So, paliwanag nyo lang ibig sabihin, may mga operator na ginigame yung mga gamers. Ibig sabihin, kuha ka ng ticket mo, kunyari may ticket ka, pero cancel doon, hindi pala pumapasok sa sistema. Ganun ba? Yes, kinakancel nila pagtalikod mo. And I can prove that. Titignan natin in the days to come. We will prove that. Pag nahuli natin, we will sue them. Ngayon, itong mga operators na to, kabilang ba sila doon sa 2,000 na tanggal? O Grabe, nadadaya pala yun mga boss. Pero mo, nadadaya pala yun. Akala nyo nakataya kayo. Tapos, hindi pala kinakancel nila. Grabe. Madadaya, yun yung kinakampihan ni Idel? Naloko na. Yung mga ganong tao? Kung totoo yung sinasabi ni Mel Robles, ha? Parang yun yung kinakampihan eh. nasara ng PCSO, ibig nyo sabihin parang yun yata yung inyong batay sa investigasyon nyo kanyo. Meron yatang parang I'm giving you the backdrop ng ganyang klase ng intensity kasi ilang buwan na ho kaming walang cancel ticket eh. No? Okay. Ilang buwan na ho eh. So, mga 3 buwan na rin. So, malaki-laki na rin yun kung may damage yun. No? Pero sinasabi ko, iLotto has nothing to do with the cancellation of the non-performing.
Kasi binatay po yung nung inabutan ko po, anong basis criteria? Ako po ang tatanungin nyo, right now we had 6,500 outlets, no? Mm. What is the number? Ako tingin ko dapat 11,000, which was the same recommendation of management noon nung hindi pa ako. For some reason, ginawang 6,500. Wala po akong kinalaman doon. Yun. Okay. Okay, ngayon, ako ang gusto ko 11,000, which we are doing now. Ang sinasabi lang, easy po, hindi yan overnight. Napakalaking halaga po nakakailanganin dyan. No, Okay. pero they refuse to listen to that. No? They want the theory na iloto ay ginawa. Paano mangyayari? Matagal na yung decision to cancel or to reduce even before me. Ako na nga po nag-institute ng iloto. Okay lang nag-implement. Nangyari yun. If you look at the timeline, I have nothing to do with reducing the number of outlets. Paano na yun? Di ba? And then they accuse something and I explain. Ano ba yun? Di ba? Kaya nakaupo kasi. Ngayon, GM, para maliwanag lang, yung 6,500 outlets, sa lahat ba ng probinsya ng Pilipinas, nandun ang loto? Opo, pero napakaliit po nun. Ako mismo ang magsasabi. Sabi nga ho ng isang foreigner kausap ko nung tinanong niya ako dyan, you hardly exist. Hindi ko nararamdaman. 110 million Filipinos. Kunin mo yung half. 55 million Filipinos. And you only have 6,500. Hindi pa nga nagpa-function lahat. Minsan may down. 6,300. I agree. Ako po ang nagpapasimuno ngayon ng pagdami ho namin ng outlet. Meron na po kami mga measures na ginagawa. Kaya nga, bakit kayo nga walang solusyon eh. Ako yung ready doing it eh. Di ba? So, what's in it for the outlet operators? Magkano yung kailangan nilang ipundar na pera? Nagbabayad ba sila sa PCSO para maging rehistrado? Ano po yung kailangan? Magkano yung investment pagka ikaw ay may gustong mag-outlet? At ano yung budget sa inyo? It's in the vicinity of 100,000 lang yata. I'm not very sure. Pero ang gagawin ko po, ang balak ko, para talaga ma-democratize marami. Hindi na ho ako magpapabayad sa PCSO. Ganun ang gagawin natin. Ang talagang problema po, yung magre-reklamo, yung talaga pong ginigame yung PCSO. Kasi wala na silang means to game PCSO. Anong nakukuha ng outlet operator sa inyo? Yung mga ticket, yung mga supplies, ganun po ba? Pati yung makina? The right to sell, no? The right to sell. And Okay. their commission. 8.5 commission. All right. And plus pag may pinatamaan kang jackpot, you get 1% or up to 1 million. Yun ang sabi ng ilang lawmakers, mukhang hati sila. Yung iba gusto mag-resign na kayo dahil dito sa mga issue na pinag-usapan sa Senado. Lottery is gambling. How do I respect that? Because lottery is gambling, I have to resign. Anyway. Hindi mo ba gambling ang lottery? Kasi parang kahit na konting pera mong natitira, pupusta ka para siguro maganda yung pwedeng ipanalo na amount. Hindi mo ba gambling yun? Well, it's called gaming. It's Technically. gaming. Okay. Technically, it's called gaming. Now, sabi ko sa iyo, it will depend on your lens. Okay. So 1 month's lottery is another month's gambling. Parang ganun ang sinasabi nyo. I mean, I came here, it's already gaming. Hindi naman ho ako nag-invento nito eh. It's already gaming when I came. At saka, in fact, if you're going to pick on PCSO, this is the only agency who is tasked and mandated to do charity. Ano? Ang dami pong naglipa ng illegal. Why are we not even taking a look at them? Kami ho, we already filed cases against an illegal lottery. Nasa Mandaluyong po, sumampa na po. So I think in the scheme of things naman, siguro, tignan naman natin siguro muna, is this the bad? Or is this the bad, not so bad? Yeah? Okay. Meron mo bang difference ang good, better, best o bad, worst, worst between PCSO and PAGCOR? Well, ang alam ko is that, ang alam ko lang po, we are tasked to do charity. This is our means of raising funds. At we do not make any retention on our earnings. Yan ho ang pagkakaiba dyan. Ang sinasabi ko, kung meron po tayong actionin sa larangan ng mga mambabatas, please pakilakasan naman po yung ating illegal gambling because the draining of more, wala pang buwis yun. Yun ho ang dapat natin tignan. Bakit ba hindi? Bakit ba kami... Kaya nga! Imbis na nakatutok kayo sa legal na pasugalan, bakit hindi nyo tutukan yung mga illegal dyan? Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.